Ay, magandang araw sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Romy Sabaldan, sa panibago nating vlog. At ito yung edited portion ng isang bagong version natin. At ang kauna-unahang video footage natin from the seaside view of the 1,340 meter long Bukana Bridge. At nandito nga tayo at titingnan natin muli itong tulay na ito na nakumplito na except for some minor remaining construction works. Ayan asfaltado na lahat. So masasabi natin na sabihin mo 98% completed na siya. So parang kumpleto na rin yan kasi mga minor works na lang yung natira at may finishing na nga yung mismo yung tulay at ito asfaltado na. At mahaba ang kanyang road connector, uphill and downhill. Kaya around estimated 35,000 vehicles will pass this way on a joyful ride uphill and downhill climb. At meron lang tayong kunting dagdag dito sa edited version. Pwede nang daanan ito, pwede ka nang mag-test drive dito. Ito. At saka ito pa. At ito pa, yan yung gusto ng mga mayayaman sa Davao, nag-aanda na yan, mag-break-in dito, bibili ng bagong mga sasakyan yan. At ito nga, yung binago natin na yung ating title ng edited version ng ating panibagong vlog. Yung Davao Beat na title, yan yung sa column natin sa Sunstar Davao at saka Mindanao Mirror kung nababasa ninyo yung column ko. At ito yung topmost, yung bahaging ere ng tulay na makikita mo yung pylon niya. At may kapareho pala siya dito sa Kamalinyugan Bridge na rin, cable stayed. Halos kapareho niya ang design, cable stayed, extra dose bridge. Ito naman yung sa Luzon. May kapareho na siya. Ewan ko lang dito sa Visayas. Balik tayo dito sa Bukana Bridge. Yan yung isa sa pinagkaiba niya, yung railings niya. At cute siya kung tingnan. At yung pylons niya is very welcoming. At yan yung mga makikita mo dito, yung mga clouds. At ito, palagay ko solar lights ito ang gamit nila. At saka some of the visible buildings that you can see from here is like this, the Verdun Park at the Ecolan. Kasi Ecolan side tayo nakatayo ngayon eh. At ito yung kalsada. Tingnan mo yung asphalted, yung bagong buhos nilang asfalto. Nakakumot pa yan makapal na kumot to retain its durability. At saka wala siyang thermal cracking dahil sa init. Yan merong kumot. Ganun ka professional ang CRBC kung gumawa ng tulay. Bakit hindi natin gayahin ito? Hindi natin magaya kahit kaya natin dahil iba ang iniisip natin. Yan yung malalaking truck na dumadaan dyan. Yan lang yung pinapayagan dyan yung mga malalaking construction vehicles para sa kakaunting. May mga naiwan pang mga portion na hindi nagawa kasi ito
Ito yung pababa sa service road, kaya hindi pa nagawa, pero madali na lang yan. Ayan yung malaking barko dumaan sa ang view na makikita mo dito unang-una itong Samal Island. Dito tayo sa ilalim ng tulay. May mga security officers pa rin na nandito na kailangan mo lang makipagbagay ka lang sa kanila. At yung sinabi nilang bitak, kaya ko ito pinuntahan muli kasi yung mga bali-balita na may bitak daw dahil sa malakas na lindol. Although dito yata sa Davao mga 5 magnitude of 5 lang yun. Walang bitak At makinis siya. Makinis ang pinis niyan dahil sa ilalim niyan there are layers of protective wax. Bago yung painting niya, merong protective wax yan. Dahil nga sa sea breeze, ang pinoprotektahan yan ay yung mga bakal sa ilalim. Dahil sa kalaunan, sa bugso ng sea breeze, ay baka it can weaken the iron bars, the rebars. Yan yung hindi nagkadugtong dahil ang ilalagay niyan dyan ay yung expansion joint na makapal na rubber. Kaya hindi yan simento por simento kaagad kasi meron siyang ilalagay na expansion joints. Yan yung kinakapitan ng mga cable wires niya. Kaya nga siya tinatawag na cable stayed. At mga 6 yan na piers na dire-diretso ang pylon. Ito yung riprap niya na connector bridge, yung sa kanyang slope. Yan, yung riprap talaga siya. Makikita mo talaga yung bato. Hindi yung riprap na lagay ka ng maraming bato dyan. Sayang lang din kasi tatabunan mo lang din ng simento Ang kanilang ginawa dito sa Bukana Bridge, talagang nag-riprap sila. Labas yung bato. Makikita yung ganda ng bato. Kasi nga riprap At saka ang downhill, uphill lang nito, yung mga connector roads niya from A to B. Dito sa Ecolan side hanggang doon sa Bukana proper. Itong tulay mismo ay level yan. From A to C, level yan. At yung mga magagandang tanawin na makikita dito ng mga dumadaan na mga vehicle. At saka ito, meron pa rin siyang mga tetrapods. Yung kung tawagin nila ay jackstones. Mga tetrapods yan to protect the slope of the bridge. Although hindi na inaabot ng, kasi nga, naka-feeling na naka-earth feeling yan for the service road Kaya hindi na siya inaabot ng tubig. Although, dahil nga sa mga nangyayaring paglilindol, ay kailangan pa rin natin yan, protection natin sa dagat. Yang nakikita nyo ay yung mahabang tetrapods. Ito yung service road na sinasabi ko na dinadaanan ng mga truck mixers pag nagbubuhos sila at saka yung mga kanilang mga heavy equipment. Kaya hindi pa tapos pero konti na lang yan, mga ilang metros na lang yan na trabaho at hindi pa tinapos. Tsaka dito, ito yung dadaanan ng service road nila papunta doon sa ilalim ng tulay. Asfaltado na siya. Tsaka maganda ang pagkagawa. At tingnan mo naman yan, may mga kumot pa siya. Para nga wala siyang, hindi ba mabilis yung kanyang, dahil sa mainit kaya kinukumutan nila. Yan yung mga railings niya na maganda ang pagkagawa. Saka unique siya. Hindi yung mga common railings na ginagawa sa mga tulay natin. Pero ito yung connector road. Dito naman sa may bandang Caparida Compound, dito na mismo sa Davao River, yan ay malinis na.
Halos wala na yun. Hindi mo na makikita. Tinanggal na nila yung mga crane towers nila. Ito yung dati, oh. Yung dati niya habang nung ginagawa pa siya. Yan, dito sa bandang lugar na may mga mangroves. Kagaya nung ginawa nila sa Talomo, baka magdagdag tanim sila dito ng mga mangroves para sa kanyang natural protection. At kung marami yan, mas mabuti at saka mas maganda tingnan. At dito, makikita mo pa yung mga support pillars niya, na kwadradong mga pillars. Yan ay tinanggal na. Malalaking mga poste din yan. Ayan o, malinis na. May comparison tayo, yung mga batang nakikita natin. Ma-compare natin kung gaano kalaki yung Bukana Bridge na 4 lanes ito. At saka yung nabanggit ko na double barrel yung kanyang box girder bridge, napakatibay kasi in the middle of the two box girders, merong haligi. So parang dalawang box girder din ang nakalagay dyan, yung na-install dyan. Yung ganda nung nila design ng kanilang poste o yung piers. At saka ang lalaki ng mga pile capping sa ilalim. Halos kasing tangkad ng tao. Yung naka-expose. Pero doon pa hanggang sa ilalim pa yan. Malaki pa yan. Ito yung sinasabi natin na walang bitak kasi meron siyang rubber pads, meron siyang seismic rubber pads. Ayan si Kuya, gawin nating modelo para sa mas malapitang pagkilala kung ano yung rubber pads, yung seismic rubber pads. Yan yun, yung kulay orange. Yan yung swing. Yan yung dancing brake pads niya. Kaya pag merong lindol, kahit siguro sabihin mo mga yan, kamukha nito, ito yung ginawa sa Talomo Mintal ILM Bridge. Yung 600 meters dyan na tulay, ito yung dati, yung hindi pa tapos. Ganon sila maglagay ng mga seismic pads. Ayan yung launching nose ng incremental launching method na tulay. Yung unang tulay na ginagamit na ngayon sa mula Talomo hanggang Matina Playa, na meron din siyang connector roads na uphill, downhill. Balik tayo sa Bukana Bridge, yan makikita natin yung kulay orange na. Sabihin mo wala namang bitak yung mga balita nila na may bitak daw sa Bukana Bridge. Di mangyari dahil napaka-durable ang pagkagawa nito at saka fresh cement palagi ang binubuhos nila dito. Yan yung sinasabi ko ng mga support pillars sa kanyang balance cantilever construction. Kasi yan, meron talaga siyang support pillars kasi wala pang cable siya paggawa niyan yung kanyang road decking. Dito sa Ecoland side na connector roads, tapos na, meron na mga perimeter fences at saka maganda tingnan kasi nga naka-riprap, labas yung bato. Mahaba din itong uphill downhill ride na ito, mga more than 400 to 450 meters yung aakyatin mo dito na downhill. At saka siya, yung slope ng kunti para meron kang joyride yan. Yan o. Ayan yung papuntang Ecoland sa SM. Dito ka sa Tulip Drive, mag-right turn ka. At doon banda, matagal nang tapos. Dito nag-umpisa yung mahabang connector roads niya na downhill, uphill climb to the bridge, to the level bridge.
Yung bridge mismo, diretso na siya, level siya. Yan yung sinabi nating unang seaside view of the Bucana Bridge na kumpleto na siya ngayon. At meron na lang kukunting mga minor construction works. So, bali dito, magpapaalam na tayo at magpapasalamat sa ating mga viewers sa inyong tuloy na pagtangkilik. Mag-subscribe naman po kayo at saka mag-like at saka mag-comment para usap-usap tayo at kita-kits. The sands have been washed in the footprints of the stranger of Galilee shore, and the voice that subdued the rough bellows will be heard in Judea no more. But the path of that lone Galilean, with joy I will follow today. Ito yung wala sa naunang edisyon natin. At sa susunod, yun namang sa Bucana proper side ang ating pag-uusapan. Yan, yung pag may esplanade dyan, makikita mo, ito yung sa Bucana side. At doon, on your right is the Ecoland side. At yan na yung tulay na tapos na. Balik tayo dito sa Ecoland side. So yung palagian nga natin kinakanta, yun yung wala doon sa naunang video. At kagaya ng nasabi ko, maraming salamat at kita-kits. Hanggang sa muli, maraming salamat. The sands have been washed in the footprints of the stranger of Galilee shore, and the voice that subdued the rock billows